Init pa rin po ang issue ng sex bomb at yung kumalasan sa kanilang CIC Trazona na asawa ni Alvin Aragon na nakakaranas ngayon ng mga batikos sa kanyang masasakit na nasabi. Patungkol yun sa aral ng Biblia na kanilang sinasampalatayanan. Bagamat nakapag-mention din po siya ng mga pangalan na talagang malapit din sa kanyang asawa at sa ibang tao na kakilala niya. Ang asawa ay member din ng sex bomb na di umano'y dapat hindi niya hinahayaan ng asawa niya sa mga may daring na pagsasayaw o pananamit. Kaya ayun, nababati ko siya ng todo at siya rin ang pinaghihinalaang nagpaalis sa kanyang asawa sa grupo ng sex bomb. Nagpaalam naman ng maayos pala. Naman ang akin lang, dapat naman sana kung ayaw na niyang bumalik ni IC sa pagpe-perform as sex bomb dancers at nagpaalam na rin siya noon pa, huwag nang pilitin maski ano pang reunion dahil siya po ay nakatagpo na ng kapayapaan sa Diyos at siya ay ginagamit ang katawan, ang kanyang buhay para sa Panginoon at inaayos ang kanilang buhay o ganun lang. Hindi ko member natin sila, parang pwede na natin kulitin o bumalik, sumama ka for the reunion man lang. So siya of course magdadamit uli siya ng mga ganyan, ng mga daring, sexy. So yun nga yung sinasabi nga ni Alvin na gusto niyo ba yung mga asawa niyo o kay mga asawang lalaki? Gusto niyo ba yung mga asawa niyo kayong mga disente ang buhay o hindi disente man o disente or pareho lang yun. Kumbaga yung mahirap ka man o mayaman, gusto niyo ba yung asawa niyo lalabas ng bahay o makikisa sa telebisyon na nakatwalya, 'di ba? 'Di ba ayaw niyo? Maging ako ayaw ko. O ang anak ko ayaw ko, 'di ba? Wala tayong magawa kung kilala na sila sa ganyan at sila naman ay magpe-perform out of income na rin. Yun naman ang katotohanan yun out of pagpapasaya rin, nandun yun, out of pagpapasaya sa sarili at saka doon sa mga fans nila na totoo naman na nagigilaw sa galing nilang magsayaw, di ba? Magpalatuwad, magpa-tumbling-tumbling, magpa-sexy dancing. So, may fans naman talaga sila. Maging tayo, nagagalingan nga rin tayo dun sa talagang talent nila. Pero ang masasabi natin, may buhay ng sarili yung tao, si IC. At gusto niya maging, hindi yun ang kamulatan ng kanyang mga anak. So igalang na lang natin. Sabihin na natin yung isa niyang anak ay hindi maakma doon sa aral na nasa Biblia nila IC. Choice yun nung anak niya. Malamang nakukulitan itong si Alvin na ka-invite sa kanyang asawa. Gayong itinuturo nila sa kanilang mga anak na hindi ganun ang pamumuhay na gusto ng Diyos nila. Kesyo ano pang sabihin ng mga tao na bakit yung Diyos mo ba ay hindi iba ba sa Diyos namin? Yes, iba-iba ang aral kasi. Iisa ang Biblia, may iba't ibang version, may mas malalim na kapaliwanagan, meron namang ibang interpretasyon ng tao, meron namang gustong interpretasyon ng tao, may kanya-kanya pero merong aral na si Kristo at mga alagad niya. Yun ang pinanghahawakan ng pamilyang ito. Na kung nasabi man nila sa social media at siya ay na-interview na ipaliwanag, ay talagang sasabihin niya kung ano aral. Maraming masasaktan. Siyempre, natural. Iba ang buhay nila. Iba ang interpretasyon nila. Iba ang kanya-kanyang Diyos pero yung Diyos ng nasa Biblia din daw ang Diyos. Pero iba't ibang ang buhay ng tao ay may kanya-kanyang pagkilos ng Diyos. Baka ibang Diyos, merong iba. Akala nila Diyos ang kumikilos sa kanila kung pinaniniwalaan nila yung Biblia na nandun si Jesus. Pero kung ang buhay mo ay taliwas doon sa
ipinangangaral at pamumuhay mo'y taliwas sa gusto ni Kristo, hindi kanya itinuturing na anak. Hindi mo siya Diyos. Pero pwede natin angkinin, Diyos natin siya. Pero iba ang pakaturing ng mga alagad at ni Kristo sa mga hindi tunay ang pagsunod. No? Hindi nila kinikilala. At saka alam nilang ang destinasyon ay kung ang pamumuhay mo'y taliwas na taliwas, pa-impyerno pag namatay. Yun ang aral na nakasulat sa Biblia. Na sa iba, hindi yun ang diin nila. Sa iba, binaluktot yung aral. Sa iba ay dinagdagan. Kaya merong ibang mga grupo na talagang mga iglesia o church na samahan na talaga ipinangangaral nila ko yung mahigpit na aral ni Kristo tungo sa langit at tungo sa pagkakaroon ng buhay na walang hanggan, tungo sa pagkakaroon ng tunay na relasyon, tungo sa tunay na pagpapatawad at kaligtasan. Meron namang yung balubaluktot na ang sabi nga ni Kristo, layuan yan, yung mga maling aral na yan, layuan yung mga taong baluktot ang aral. Pakasumpain sila, yan yung aral ng mga alagad ni Kristo na tunay na nakasulat sa Biblia. Kaya merong mali interpretasyon, may bulag na mga ngaral, may baluktot na mga ngaral, hanapin yung tama. Kung gusto ng iba sa maling aral at yun ay pipilitan, nagdidebatehan kayo sa social media. Diba? Kaya nga may mga churches na iba't iba Iba ganito sa church namin, okay lang ang ganito. Sa ganito sa church namin, okay lang ang ganito. Sa ganito naman, mahigpit sila. Diba? May mga simbahan na, diba? Malalaki, di ba? May pagtitiwalag sila pag di ka umaayon, pag ikaw ay nakikiapid. Gaya ng INC, di ba? Ganun yun, mahigpit sila di ba? Nasa Biblia rin yun, di ba? Yung pagiging mahalay ng pagsusuot, ayaw din nila. Ayaw din ng MCGI, ayaw din ng mga Katoliko yun, di ba? Di ba? May mga iglesia, bawal talaga yung mga, yan, di ba? Yung mga hindi sa kung ano pa man, pero kanya-kanya yan Kaya kung kanya paniwala ng iba, okay lang ang ganitong uri ng pamumuhay. Lalaban naman yung iba. Kaya nga sa social media, mayroong mga tuwid na mangangaral. Tuwid talaga mga pangangaral nila. Pinapaliwanag nila ng husto. Pero yun, nilalagpasan lamang yun ng iba na ayaw. Kasi kaya nga minsan sa pamimili ng mga iglesia, maaring piliin ng tao yung gusto niyang aral na gusto niya, pero ayaw niya simbahan, yung tinatamaan siya, yung nasasaktan siya. Diba? Merong iba ang hanap yung mga tupa talaga ni Kristo, yung may mga taong talagang hanap ay makarelasyon ng Diyos, tunay sila mapatawad, tunay na babaan sila ng Espiritu ng Diyos, kausapin sila, yung genuine na relasyon, hindi yung ritual lamang na pasimba-simba aboloy, palingkod-lingkod, no? Sabi nga ni Kristo, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lang tumutupad ng kalooban ng kanyang Ama. Yung pagtupad, At pagdating ng paghuhukom, marami pang magyayabang, nangaral, nagpalayas ng demonyo, gumawa ng milagro, nag-alap propeta, gumawa ng mga dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, ni Jesus. Nanalangin, nagpagaling na may sakit. Hindi ko kayo kikilalanin, sabi ni Kristo, lumais kayo sa aking harapan, mapaggawa na masama. Yun yung aral. Sabi ni Kristo sa huling araw, Revelation 22. Sa huling araw, ang masama magpapakasama, ang madumi magpapakarami, ang banal magpapakabanal, ang matuwid magpapakatuwid, hindi maliligtas na nagpapatuloy sa kasalanan. Yan yung ayaw nung iba. Ayaw nila na yan. Kasi tatamaan yung libangan nilang mali, yung buhay nilang lifestyle na mali. Ayaw nila. Para sa kanila tama yung ginagawa nila. Kaya may mga mangangaral na tuwid, may mga anak ng Diyos na tuwid, may mga taong dala ay aral na tuwid. Sabi nga ng Biblia, pakasumpain yung mga nagbabaluktot, nagdadagdag ng aral. Idadagdag ang parusa, salot sa kanila, sa impyernong kalalagpakan niya. Kaya mayroong iba, siyempre, may gagamitin ng dyablo. Hikayatin nila sa paggawa ng masamaang anak, hikayatin nila sa paggawa ng immoralidad, o di kaya karumaldumal na pamumuhay ang kapwa, o di ba? May mga ganun hayaan sila kung ayaw nila. Pero meron talaga mga hikayat kanya ng pamumuhay ng mga makamundo, hanggang maaksidente ka na, kalalasing dito. Usapin lamang ng paglalasing yan babalibagan ka nila na, di ba gumawa ng alak si Jesus? Hindi para maglasing. Yun ay special na
iinumin sa kasal lamang, hindi yung araw-araw kalasing ka. O, 'di ba? Tapos iba na ang ginagawa, talik dito, talik doon na. 'Di ba? I mean, kaya nga ayaw ni Kristong umayon tayo sa takbo ng madumi ng mundong itong gusto niya pag kayo ay nagsuko ng buhay, tuwid at talaga susunod na sa Kanya. Huwag mo na intindihin yung dati mong ginagawa o gusto mo. Lilimutin ang sarili. Susunod ka na kay Kristo talaga. Yun na. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok upang ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tumitibok upang ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus.